Matimtimang birhen itong si Nika. Sa edad na 16, tila inosente pa. Kaya laking gulat na lang ng lahat ng may lumabas na balita tungkol sa kanya. Simple, tahimik at masunuring anak ang 16 na taong gulang na si Nika. Hindi niya tunay na pangalan. Hindi tulad ng ibang kabataan nagdala at mabarkada. Si Nika walang nobyo, hindi nagpapaligaw at walang kamuwang-muwang sa pakikipagrelasyon. Kaya laking gulat ng kanyang ina nang may madiskubre siya. Parang malaking tiyan niya. Nagulat ko, ba't ako malaki tiyan mo? Ayun, sinabi niya, buntis na araw siya. Nung nalaman kong buntis, siyempre, tumagting yung isip ko dahil nga, nagulat ako eh. 4 na buwan na palang buntis si Nika. Ikinasama ito ng loob ng kanyang lola dahil magtatapos na ng high school ang kanyang apo. Hindi naman ho namin pinapansin dahil wala naman lumiligaw. Wala namang nagpupunta doon, wala naman ho kaming alam. Hindi nagtagal umamin si Nika. Si Reverend Father Roderick o Eric Iñeco. Mayo nung nakaraang taon, nagpa-blessing ng bahay si Lola Conchita. Si Father Eric ang nakuha nilang mambisa sa bagong bahay. Wala kaming matawag na pare doon sa Balagtas kasi nga visit, fiesta. Ngayon, dito kami sa Giginto tumawag ng pare dito sa Aglipay. Ngayon, siya ngayon ang nakuha namin na para magpa-blessing doon sa bahay ng anak ko. Pero hindi lang daw pala bahay ang mabibendisyonan ni Father. Kinuha yung number nung anak ko, tsaka binigay niya yung number nung niya sa anak ko. Yung nagpa-blessing. Eh kung ngayon hindi maganda yung pananalita niya, kung minsan, hindi nire-reply nung anak ko. Ngayon, ang ginawa naman nitong apo ko, siya ngayon itong nag-reply. Kasi nung una, napansin ko na siya na tumitingin-tingin sa tita ko. Tinext ko siya, sabi ko, may gusto ka ba sa tita ko? Sabi ko gano'n. Nagalit pa nga siya. Hindi daw bagay sa isang dalaga na mag-isip ng gano'n. Nag-sorry ako sa kanya. Tapos, yun. Tapos, nung time na sabi ko, hindi na po ako magte-text sa kanya, sabi niya. Bibigyan ko na lang siya ng text mate, sabi niya. Ba't ko pa daw siya bibigyan ng text mate? Text mate na nga daw po kami. So yun, doon na nag-umpisa. Uy! Naging textmate sina Father at Nika. Nung una, mga linya sa Biblia ang laman ng text si Father. Aba, kalaunan, linya na raw sa tabloid at comics ang ibinibida. Tinatanong niya kung may boyfriend ako. Sabi ko, wala pa daw po akong alam sa love, sa sex. Gusto ko daw po bang magkaroon ng experience. Dun sa text niya na yun, parang na-challenge po ako. Oo po. Makaraan ng 4 na araw, pinabalik daw ni Father si Nika sa simbahan at pinagtuloy raw sa katabing kubo na silid ni Father. Nung hahalikan niya ako, umiwas ako nung una. Then, niyakap niya uli ako. Tapos, inulit niya po uli. Sabi niya, handa ka na ba talaga? Sabi, umuo uli ako. Tapos, doon na po ako bumigay. Nakarating nga kaya sa langit ang salita ni Father? Nung may nangyayari na sa amin, doon, yun nga, sabi niya na nag-miss niya na ako na pag nagkikita kami, yun, mahal niya daw po ako. Yun, yung binigay ko yung anak ko sa kanya. Nagtiwala ako sa kanya.
Pagkaraan ng isang buwan, sumagot ang langit. Sinabi ko po sa kanya yun na hindi pa ako nagkakaroon. Sabi niya, mag-pregnancy test daw po ako. Positive po yung yung lumabas. Sabi niya, ano ba gusto mo? Ipalaglag pa natin yan. Sabi ko, opo. Binigyan niya po ako ng gamot. Sinabi niya po sa akin kung paano ko iinumin yung gamot na yun. Sus Mariosep, patawarin naman ng Diyos. Dinugo po ako ng kalahating araw. Sinabi ko po sa kanya yan, akala niya din po, nalaglag na din. Komportable lang kami. Inaantay ko pa rin yung magkamens ako. 3 buwan na hindi pa rin ako nagkakaroon. Payo pa raw ni Father kay Nika, kung talagang mahal nila ang isa't isa, magsakripisyo muna. At may naisip pa raw siyang ideya na itinuro kay Nika. Sabihin ko daw po na isang araw na nalasing daw po ako sa kapitbahay, sa kaklase ko. Tapos hindi ko daw po alam na may nakagalaw po sa akin dahil sa sobrang kalasingan ko daw. Pinipilit po ako ng mga lola ko na inaalam nila kung saan yung bahay. Wala naman po akong maisip na bahay. Oh my golly! Sa mga text message na ipinadala raw ni Father kay Nika, natanggal na raw siya sa pagpapare at uuwi na lang sa probinsya. Madidestino na siya sa Bataan. Yung pala, nandiyan lang pala siya sa dito. Siyempre, di mo akalain nga parang magagawa ng gano'n, di ba? Na-blessing lang, tapos inano yung anak ko. Binilog yung siguro sa isip niyang disguise binilog yung ulo na yung bata. Ang sinasabi niya na magsipaglayo ang mga salot at mga demonyo. Yung pala, siya pala ang demonyong papanik sa bahay namin. At saka ang ginawa niya, pinainom pa niya ng gamot. Yung sa mga tuwit, 2 buhay pa ang aanuhin niya. Papatayin niya kung nagdisgrasya yung apo ko. Bukod pa doon sa bata. Complained against me. Everybody was saying, do not vote for Duterte. Fine, I said. Let this be, an election be a referendum between me and the Catholic Church. Oh. Sabi ko, kayong mga Katoliko, sumunod kayo sa inyong bishop. Kasi pag hindi ninyo sinunod ninyong bishop ninyo, you will go to hell. Sige, doon kayo. Kasi ito na, this will be the referendum. Kung sinong tama sa atin. Well, look, were you able to stop me? It's 6 million. Ilan lang kayong obispo dyan? Saka, if I start to name the bishops who have got married or who have new women in their lives and the priest sasabog itong Katolik. And you're all pageantry. Alam ninyo? Separation of church and state. You are the most vocal one. Panahon ni Gloria Arroyo, naghingian kayo ng... That is graft and corruption. Hindi nyo alam yan. That is graft and corruption minus the plus pa. Plus the separation of church and state. Yung ibang tao dito sa Pilipinas, walang makain, walang medisina. You are enjoying the money of the goddamn people of the Philippines by riding on that. Di na kayo nahiya niyan? Putang ina kayo. Di na kayo nahiya niyan? Tapos kung magsalita kayo, kalin nyo sino? Gusto ko nang ibugang ngayon habang hindi pa ako presidente. Total, kung mamatay ako bukas, di happy kay lahat. Tatandaan niya, ngayon na, kasi hindi pa ako presidente. Kayo, you ask so many favors. Even from me, I can show you the letters. Ganun din ang Gabriela, the same. Gusto ko na i-public ko rin. Pag mayroon kayo, hingi dito. Tapos kung magsalita kayo, kayo lang marunong. Bishop, imagine asking, alam ninyo na mahirap ang Pilipinas, walang tao, wala ibang pinabay. Kung magsalita kasi pulpito, hanggang
Bakit kayo, then why did you exacerbate the situation by asking money from government to buy the cars? Or asking the cars for the cars itself? Hindi na kayo nahiya niyan? Just about time na magklaro-klaro tayo. You have been castigating me for criticizing me. You want a debate before I become a president? Okay. Yung sinong lahat ng bishop na tumindig kayo. I will tell you the sins of the Catholic Church, beginning from the time the institution of the papacy was established. Ilang pope na dumaan dito sa generations after generation. And you had one episode of incest. A pope having so many children and committing incest. Alam ba ng Pilipinas yan? Na ang tatay na pope pati yung anak niya, sila rin. Alam ba ninyo yan? Kininto ba ninyo yan sa taong Pilipino? About time. Tagal ko nang gustong ibuga to. Nakakain na ako ng durian. Alasing ako. This is a very intoxicating food. Fruit. Gusto ko na talaga rin bumuga ngayon na para yung hindi pa ako presidente. Siguro, pag presidente na ako, then I should be, more circumspect. But for as long as I am not president and I can die tomorrow for all I care. Hindi ako na, when my time comes, it will come. Baski anong gawin ko. Pero sumubra kayo. Kayo rin ang naghingi nito. Kayo rin ang naghingi nito. Meron pa kayong pinagawa sa akin. Pinilit ninyo isang space dyan sa subdivision. Ginawa ninyong lahat ng gimmick para mainyo. You want it in public? You tell me and I will do it. Lahat and I will lecture until June 29. The sins of the Catholic Church. And whether or not you are still relevant. Alam mo, the most hypocritical institution in this Catholic Church. Alam mo kung sino nagsabi sa akin yan?